Good day mga ate, kuya, bansa people, everybody in this world! It's me again, Imari, for another vlog. Kaya tara, samahan nyo ko sa araw na to. Welcome to my real life, Real Ims. Hello people! We are back to another vacation vlog! Ngayong araw nga po ay samahan nyo kami sa aming kaganapan maghapon. At talagang masasabi ko na lang sa bakasyon ko ay mas active po ako mag-upload ng vlog sa school kaysa ngayon. Yes, opo. Paano ba naman ang goal ko habang hindi pa po ako napasok sa school ay makatulong muna ako sa pagnenegosyo nila papa at mama dito sa Gentry. So, bali syempre sa araw-araw naming routine sa pagising ay madaling araw. Mostly po kasi sa mga tao naming napagbebentahan na ipapasok pa lang sa trabaho. By the way people, dito ko lang po talaga sasabihin sa inyo na meron muling panibagong pwesto sila papa. At ito po ay matatagpuan lang sa Buena Vista 2, tahanang Yaman Homes sa Rafael Street, Gentry pa rin. Finally, nakahanap na sila ng pwesto ng mga panindang gulay at prutas na matagal na nilang pinaplano. Salamat po sa ama dahil ngayong taon na ito ay natupad na ang isa sa kanilang mga gustong tuparin. Syempre, bilang negosyante, simula pa lang po ito sa aming mga pangarap. Hala, may pa ganon. Anyways, nandito na po pala tayo sa daan naming medyo malubang. Ang tulay po pala na dinaanan namin ay ginawa ng Kalas para mapunta ulit sa Malagupat na parang Encantadia. Yan, after so many years ay nakarating na po kami sa unang pwesto para kuhanin ang listahan na kailangan naming bilhin dito sa tindahan. Mga okay na pantalon, chargers, underwears, school supplies, at iba pa. Si Tita Grams po pala ang magbubukas ng tindahan dahil saglit lang po kami dito. Bago kami pumunta sa Maynila ay magbubukas po muna kami ng pangalawang pwesto dito sa Tiway. Tuwing umaga nga po pala dito sa Tiway ay maraming naghahanap ng talop na pinya. Kaya yun po ang unang ginawa ni Papa pagkatapos magbukas ng tindahan. Mabilisan na nga rin po ako naghilamos sa tag-toothbrush dyan. Dahil kakagising ko pa nga lang po kaninang madaling araw ay nakaandar na ang sasakyan. Sakto people, may dala-dala ako lagi sunscreen sa biyahe para hindi masunog ang muka. Ito lang naman ang gamit namin na sunscreen as always para may panlaban pa rin kahit papaano sa sikat ng araw. Teka, anong oras na ba niya? Ayan, 6:27 AM pa lang ng umaga, meron na agad traffic. Isipin nyo, weekdays pa to ah. Paano pa kaya kung weekends kami nagbiyahe papuntang Maynila? Buti na lang talaga at merong Kalax, no? Kitang-kita nyo naman ang araw, tapat na tapat sa amin. Kahit ikaw yung nandito, may isipan mo talagang maglagay ng Hikari sunscreen. Pa-chill-chill nga lang po kami sa pagdadrive dahil ang ganda talaga ng paligid na nakikita namin. May makikita kang dagat at mga puno. Sa kalagitnaan nga po ng aming pagbiyahe ay bigla kaming nagtaka ni Papa dahil nagka-traffic dito sa Kalax. At ang hinala namin ni Papa ay baka nagkaroon ng aksidente. Pagkarating po namin sa parte ng sanhi ng traffic ay tama nga ang aming hinala. Sa kabilang side po pala ang may traffic at sobrang lala po nang nangyari. Kaunting reminder lang po na laging mag-drive ng safe para maiwasan ang ganitong pangyayari. Sobrang haba rin po tuloy ng pila ng sasakyan sa kabila at hindi sila pwedeng umatras o lumiko dahil ang tabing daan namin ay dagat. By the way, si Mama po pala ay iniwan na namin sa Tiway at kami lang po ni Hendrik ang kasama papuntang Baclaran. Hindi ko lang po talaga napapakita si Hendrik dito sa sasakyan dahil sobrang himbing ng kanyang tulog kanina pang madaling araw. Gumising lang siya nung sumakay sa sasakyan. Ay, malapit na kami. Finally, nakarating na kami sa aming destination. Nakapag-park na kami at dyan lang namin ginising si Hendrik dahil lang OA na ng pagkatulog niya. Anyways, tara muna peoples at samahan nyo kaming mamili ng mga paninda. Siyempre, sa mga followers and viewers ko dyan, pwede rin kayong umorder sa akin ng mga kailangan nyo sa school at iba pang gamit na kailangan nyo para mas makarami pa kayo ng bilihin kapag nasa mababang presyo ka lang kumuha. Pero, sobrang ganda ng quality. Quality? Po namin makabili ng mga bagay, dumaretso muna kami ni Hendrik sa isang tabi para bilhan siya ng gatas dahil kakagising nga lang niya. Ang gusto niya lang sana ay tubig pero ako na nagsabi na maggatas na siya dahil nagtitimpla naman si kuya. Naisipan ko na rin pong bumili ng biskwit para perfect combo sa gatas na binili namin. O, diba? Bongga na yan. Kunwari, nahihiya pa yan siya, o. Bali, peoples, pinatigil muna kami ni Papa sa isang tabi para bumili siya ng mga underwears. At ang sunod po naming destination ay ang mga sabli. Ito po yung mga sinusuot mostly ng mga nagmomotor. Tapos, lakad-lakad hanggang sa makarating naman kami sa bilihan ng mga panggamit sa school, sa bahay, sa tindahan, at kung ano-ano pa. Nabili na nga po namin ng mga nakalista dito sa papel at ito na po ang pinakalas na destination. Binabag nga po pala namin lahat kanina ang aming mga pinamili sa trusted person namin dito sa Baclaran. Pwesto po sila ng mga ukay-ukay toys,
pants at short kaya napagsabay-sabay namin itong madala sa e-bike na pangmalakasan. Halos pwede na nga lang tumayo si kuya sa e-bike na para magkasya kami oh. Normal lang po talaga dito sa mga e-bike na mararami ang dalahin dahil gusto nila syempre. Hindi naman sila magpapasakay kung ayaw nila, diba? Ang kapalit naman nanay kami na mismo ang magdedesisyon kung magkano ang babayaran namin. Kunwari, 1K. Ay, talagang kunwari yun. Medyo may pagkamalayo po kasi ang aming lalakarin at kita nyo naman na marami rin kaming pinamili. Fast forward people. Sa oras po kasi ng 10:15 AM ay nandito na kami sa Tanzara. Mamili naman ng mga panindang gulay at prutas. Nagpaiwan na nga po kami ni Hendik dito sa sasakyan. Ano yan? Nabubulol na ata. Dito sa sasakyan. Yung nakuha mo? Super duper init na po kasi ng paligid. Bumili na lang tuloy si Hendik ng malamig na tubig para kahit papaano ay malabanan namin ang init dito sa Tanza. After so many minutes ay palakad na po ulit kami papunta sa tindahan muna ng gulayan at prutas. Nakakatawa naman po dito sa Tanza dahil malawak pa rin ang lupa ang tinataniman nila. Ngayong araw nga po ay wala pa kaming kinakain na kanin at saktong may nadaanan kaming mukhang masarap na karinderya. Kaya huminto muna kami rito para magumagahan sa tanghaling tapat. Ang napili nga po naming ulamin ay bulalo family size at isang order na pork chop. Hindi ko na nga po binidyo ang pagmumukha namin dyan dahil latat-natat na kaming tatlo magsikain. Dahil sa gutom, napa-order pa nga kami ng tagi-isa pang rice. Nakakabitin ba naman sa sarap? Ang kanilang bulalo at pork chop. Hindi lang masarap, affordable price rin. Dahil ang bulalo family size lang nila ay 380 pesos. At ang pork chop po nila ay may kasama ng rice ay nagkakahalagang 120 pesos. Dito lang po yan sa Purok 6, Bungatan sa Cavite. After po namin magbukbang dito ay diretso na po kami sa talagang pupuntahan namin. Pagdating nga po namin din sa Tiway ay ang dami palang nakapark sa gilid ng kalsada. Kaya ang ginawa na lang po namin ay pumihit na lang kami at agaran po namin binaba ang mga paninda. Hindi ko rin po pala inaakalang paglulutuan ako ngayon ni mama na paninda kong maruya na kahit siya ang gumawa at nagluto ay sa akin pa rin daw ang pinagbentahan. Ay, talagang sana all. Mama, pwede bang everyday? Hala, inabuso. Bali, pagkatapos po namin magbaba ng panindang gulay at prutas ay nagbaba naman po kami nila Tita Grams ng mga paninda para sa mga damita. After po noon, nagpahinga lang po kami saglit dito nila Papa at nagpatimpla ng juice na malamig bago kami lumarga papunta naman sa ilang-ilang. Kukuhanin po kasi namin ngayong araw ang kalakal na saging na saba. At nga kila Lola Emma. Kaya makikita niyo muli ang lagusan sa Encantadia para makarating sa amin. Makalipas ang kalahating oras, nakarating na po kami kila Lola Emma. Naghakot-hakot na po kami ng pinya at saba tapos agaran ulit pumunta sa tindahan sa Tiway. At sa wakas, sa oras po ng 8:30 ng gabi ay makakapagpahinga na rin. Ano peoples, kaya nyo pa ba sumama sa daily life ko ngayong bakasyon? Thanks for watching! See you sa next vlog!